po rito ay open forum natin, question hour. Pero after that, meron po tayong medical mission para po sa inyo. Handog namin sa inyo. Mamaya, mabibigyan po kayo ng libreng vitamina, gamot, at para rin sa inyo dahil dapat nakapag-meeting ho tayo noong April, quarterly, pero hindi tayo nakapag-meeting. So, ngayon, sasamantalahin namin na ma-check up kayo ng mga doktor ng PAO. 4 po yung doktor na rito. Kaya, para po sa mga kapatid natin na miyembro ng umaga po, bigyan po namin kayo ng updates doon sa mga forensic examinations na nagawa na po ng PAO Forensic Team at PAO Forensic Laboratory. Tungkol po sa mga Dengbaxia victims, as of November 26, 2020, we have conducted 159 forensic examinations of dead victims. Sila po yung mga namatay pagkatapos po bakunahan ng Dengbaxia. So 159 na po ang nagawa ng PAO Forensic Laboratory. Nakagawa din po ng forensic analysis ng mga kaso ng mga batang nabakunahan ng Dengbaxia at pagkatapos po ay nagkaroon ng malubhang sakit. Dalawa po sa kanila ay nakagawa na po tayo ng forensic analysis sa kaso nila at ito po ay naisampa na sa Department of Justice. Ito po yung mga summary of cases filed by the Public Attorney's Office on behalf of the Dengbaxia victims. Number of criminal cases filed, 155. Filed ang Public Attorney's Office on behalf of the Dengbaxia victims. At ito po ay sa ngayon ay 51 civil cases po ang na-file for dead victims. So kung total po ninyo ito ay 206 cases po, criminal cases and civil cases filed. May mga kaso din pong na-file against Secretary Duque for obstruction of justice. Ito po ay 22 or 22 cases filed against Secretary Duque. Number of cases testify ay tatanggalan naman po kami ngayon ng sweldo. Tatanggalan kami ng operating expenses, para po hindi kami, sa palagay namin, hindi kami makakilos, hindi makapagtrabaho ang mga forensic experts ng public authorities. Regarding po dito sa insertion po ng prohibited, ng prohibition dito sa 2021 General Appropriations. walong plantilla position na permanent. Ang mga doktor, nurse, dentist, medtech, ay gawin na lang daw lawyer kasi kulang ng lawyer. Alam niyo ba nung panahon ni GMA, 1,098 lang kami. 1,000 plus. Panahon ni Pinoy, dinagdagan ako ng 250 plus. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, dinagdagan kami ng mahigit 1,000. Mula sa 1,000, ngayon po ay 2,427 na. Kaya po, ang punto ho dyan ay napag-aaralan namin yung sinasabi niya, duplication na kayo, pasara kayo. Okay, lipat yung mga doktor mo sa abogadong posisyon. Dahil ay pumayag sa NBI, ay lumipat ito mga to. Eh yung pala, si Senator Trilon, lawyer ng Sanopi, yung law office nila, Accra. Ito, may nagpadala po sa akin ng litrato. Sa internet po yan, recently retrieved. Eh siya pala ay senior counsel. Kaya po pala nagkakalaiti sa amin. Ayun, natanggalan ng budget para mahinto yung mga autopsies and forensic exam ng mga bata ang nabiktima. Ay 159 na po natapos. 159 is 159 at marami pa po nakapila na inilibing muna ng mga magulang. Lalapit pa sila di umano kapag katapos na nitong lockdown. Ngayon, ito po yung katibayang lawyer ng Accra
ang Sanofi, may sulat po sila sa akin noong January 29, 2018. Quote and quote, we are counsel for Sanofi Pasture Philippines. Ayan po. Talagang sila ay lawyer nga. At itong si Senator Angara naman, bagaman kaibigan ko po tatay niya, sila po may-ari ng Accra. Ang pangalan, ang ibig sabihin ng Accra, Angara, Abelio, Concepcion, Regala, and Cruz. At ang senior counsel, si Senator Dulon. Kaya may director po tayo nagsabi, parang unethical o wala nang delikadesa. Kalaban mo sila ng mga biktima eh. Kami naman yung kalabang law firm, hindi namin tinuturing na kaaway, trabaho lang yan. Pero ang talagang kaaway po ng Sanofi, yung mga namatayan ng anak. Yung mga pinakunahan nila ng walang informed consent, and hindi na sinabi na may 4 na ikamamatay na side effect. Kaya po, ang sabi po ni Atty. Glenn Chong na dating congressman at saka ni Atty. Cadon, pumunta rito rin isang araw, pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. Dahil kapag piniprevent po ang testigo na mag-testify, dahil pag wala na po yan, nasaan ko pa hakilapin yung mga yan para mag-testify, yung mga doktor na yan. O, yun susuppress ka, nagdi-destroy ka, papel nga lang nasirain mo eh. Pwede ka makasuhan ng obstruction kung ebidensya. Tao ho yung mga yan eh. Tinataboy, magtatrabaho na walang sweldo, termination by legislation. Kaya sabi po naman ng isa, na opisyal ng gobyerno, prerogative nila yan. O, yan mga masara yan. Ang prerogative po, kaya prerogative, hindi pwedeng gamitin ng illegal o labag sa konstitusyon o labag sa batas. Masyado na akong halata kasi. Alam niyo ba, Pao ang nagtatrabaho. Bakit kami ang inaatake nila? Sa halip na bigyan tayo ng parangal, kagaya ng PMPC na nagbibigay ng parangal sa Pao. Diba? O, dahil nagpapakahirap, hindi mo biro yung 159 autopsies. Ang kliyente po ng Pao, umabot na sa 13,544,272. Noong taong 2013, ngayon, marami pa rin kung dumadagsa dito. At yung mga forensic examination po, nakaraang taon ay umabot ng 2,321. At ang mga napawalang sala, umabot yung acquittal sa 22,471. So nagtatrabaho po yung PAW. Hindi lang naman din back sa victims po natulungan ng PAW. Natatandaan niyo si Bonita Baran, yung binulag ng amo na 3 taong kinulong, napakumbik na po yung nasa correctional na po yung amo niya. Yung paglubog at pagtaod ng MV Princess of the Stars, ayan po, nanalo na po tayo sa RTC, 240 million po ang award ng court. Ngayon, nagapila pa po ang sumpisyo. At may utos din po ang DOJ dyan, natulungan natin yan. Ito si Secretary Raul Gonzales, natulungan yung mga patay dyan sa paano naman kami pupunta ng court kung wala po kami dalang forensic report o autopsy report? Kailangan mo yan. Pagka death certificate lang, dinidismiss po ng korte, hinahanapan ng expert. So yung expert naman, sino ba magdideklara ng expert? Hindi po yung si Congresswoman, yung isang congresswoman na nagsasabing fake daw si Dr. Erpe. Hindi po siya magdideklara niyan. Ang dideklara po niya ang husgado. Ilang beses na siya magdeklarang expert. Ito po, EDSA niya shootout dyan kung saan nakasuhan ang mahigit 30 pulis. Napawalang sala na po sila. Naipanalo po ng PAW. Yan, yung ano pa ba yung mga nandito? Yung mga katulong na pinatay ng amo sa Mandaluyong, Rosel Lopez case, yung binugbog, register case, Dennis Aranas case, yung suspect sa pagpatay kay Doc Jerry Ortega, environmentalist ng Palawan. Ayan, yung kaso po ng 2 Jesus is Lord members. Ayan, pati po yung grupo ni Brother Eddie Villanueva, nag-refer po ng kaso dito. Kaya nagtataka rin po kay Senator Joel, bakit hindi niya kami pinagtatanggol? Samantalang nakinabang po yung membro nila, na mga missionaries nila. Si Miss Leonila Cape, Adelaida Fabricante ng Balete, Batangas. Yung po 3 batang ginahasa sa Orbistondo, Pangasinan. Yung forensic examination ng nare-repair dito ng GMA 7 yata o ABS-CBN, ang kanyang birth
certificate, babae siya, female, pero ang itsura niya may balbas, lalaki, yung pala dalawa organ niya. So in-examine po ng ating forensic laboratory team, nakita na mas dominant yung male niya, o male features, kaya po napalitan yung birth certificate niya ng lalaki na, at pwede na magpakasal. Kasi pag nagpakasal, dapat isang lalaki, isang babae, lang nasa batas pa natin ngayon. Yung John De La Riarte case, yung motorcycle rider dyan sa EDSA Makati na binugbog ng pulis, tapos sinoli after 6 hours, patay na. Paudin po. Kaya sabi nila, kinukontra daw ni Doc RT ang report ng pulis, ng NBI. Kasi hindi namin kinukontra, meron kasing high-tech macroscopic lenses ang PAW na ipinundaro talaga ng mga sponsors natin yan para yung mga bakas ng sugat, tama ng bala, o na kung isa hindi nakikita ng ating mata, ay nakikita, ay kulang kulang yung report. Hindi naman sabihin kinokontra natin. Comprehensive lang yung forensic exam ng forensic laboratory. Kaya sa kaso po ni Kian, nilabas po ng ABS-CBN, PNP, PAW agree on autopsy. Ayun. Hindi kami nagkontrahan dito. Ito ang agreement. Kian already down when shot. Yung dito po sa likod. At nung pong inautopsy yan, po yan ay nandun pa si Vice President Jejo Marpinay. Nakita niya, may tama pala sa likod. Kaya may witness po kami nun eh. Hindi lang yung mga media na nag-observe. Yung Carl Arnaiz, ayun, kitang-kita po ng trajectory na nakaluhod na, binabaril din. Yan, kay Kulot na pagtad ng bala, sabi sa dyaryo 30 para mailing kay Duterte. Yung pala 26 lang ang papasok do. Saksak. Yung papasok, ano ba sa English yung papasok na entry at may dalawang exit. O yung kaya 28 yung wounds niya. O pinapalabas, sinililink daw, JK daw ni Duterte yan. At nung mapailan ng kaso at kukonvict ng court, itong kay Kia na to, itong kay Carl Arnaiz, malapit na matapos, napatunayan po natin na walang state-sponsored EJK. Dahil wala namang utos si Pangulo na patayin ang walang awat, nakaluhod pa ang mga batang ito. Walang ganong utos. Yung nanlalaban talaga sa police operations para yung buhay naman ng mga police at ng mamamayan ay maproteksyonan. Dapat talaga gumamit ng state force to repel the compelling danger. Nasa batas naman po yun. Tapos, yung timbak siya po ang pinakamaingay ngayon. Nasabi po ng isang opisyal ng gobyerno, manahimik. Hindi nanahimik po kami. Sa totoo lang, ilang buwan, halos ang taon tayo hindi nagkita-kita. Namiss ko na nga kayong lahat. O hindi ko na kayo nakita, nahiya ako kay Miss F. Pagka nag-PPM, hindi ko alam kung sasagot ko. O hiya talaga ako dahil lockdown quarantine tayo lahat sino ba nag-ingay? Di nung nag-hearing sa ABS-CBN, biglang sikat na sikat ang pawatang Dembaksya. May nagsabing makasabot daw kami ng ABS-CBN. Fake news? Hindi po fake news to. Totoong patay to. Totoong nagduguha ng lamang loob at utak ng mga bata. O pagkatapos bagunahan dahil walang informed consent. Anong fake news dun? Pinapanood nga ninyo lahat yung mga palabas na yan hanggang 53rd deaths ng Dembaksya. Sila nagpaingay. Sila, thank you, Congresswoman. Nagingay ka. Ngayon naman, tinatapasan kami ng budget. Anak na manahimik na lang yung buong kapuluan na PAW at mga kliyente. 13 milyon na po kliyente namin sabi nga nung iba, kaya nang mag-upo ng senador at presidente ang mga kliyente ng PAW. Totoo po yun, hindi man kami nagyayabang. Yung iba po, bago mag-eleksyon, tatawag, magpapatext, tulungan sila. Tulong lang naman kami ng tulong. Panahon itong nangangailangan yung 13 milyon naming kliyente. Asa nagtulong naman ho ng mga legislators na yan na nagre-repair sa PAW ng kaso at sila ay tumutulong. Ngayon, nagbabay-cameral pa. May pag-asa pang alisin yan. Kasi kung ako po kay Speaker Lord Velasco, hindi ko papayagan na yung putik na sinaksak ni Senator Dulong Angara sa GAA 2021 for next year, manatiling nandun. Putik po yan illegal unconstitutional. Rider, sumakay doon sa budget.
Ang budget hindi para mag-dismiss ng empleyado, ang budget para maglaan ng pondo. Di ba po? Tapos, bakit papayagan yan? Hindi ko alam bakit sabi ng isang senador na kaibigan ko, nalusutan na naman daw sila kasi tapos na ang plenary hearing. Noon na daw, ano yan, piniprepare for second and third reading, doon na isuksok. Sabi ko, bakit papayag naman kayo? Sana naman babasahin niyo yung buo, alam niyo naman target ang PAO. Pabito mo na lang kay Pangulo. Kaya po may sulat kami kay Pangulo, nandyan. Palagi na lang po ba kami magmamakaawa? Kami po ay nagtatrabaho lang. Kung paanong ang 13 milyong kliyente namin nagmamakaawa sa hustisya, pati ba yung lawyer at mga doktor at eksperto ng PAO, magmamakaawa, min? Bakit po ganun? Dito lang naman sa atin yan. Imagine, illegal daw yung pag-autopsy. May utos po si Secretary Aguirre noong December 12, 2017. Kasama po yung patay. Bigyan ng legal assistance. Sabi nung iba, legal assistance, ano lang yan? Yan lang sa inyo, walang forensic examination. 2004 pa po namin forensic consultant si Doc RP, pirmado po na Secretary Bungko, din at may pondo. Ayan, meron din po, December 15, 2014. Tapos, nirenew noong April 21, 2005. Bali, 16 years na po yung laboratorio na yan. Wala naman kami special budget dyan, pansweldo lang. Hazard pay. Ito po yung sulat namin kay Pangulo, tulungan niyo po kaming magmakaawa. Dahil alam ko, pag kayo po ang nagmakaawa, ang PNPC at ang mga kapatid natin sa media, sa print, sa TV, mabibito po yan kasi illegal. Hindi ba effect nito? Kahit sino pong permanente sa trabaho, pwede nang matanggal. Isa lang rider, isang sentence lang, tanggal ka sa trabaho. Ganun po ang illegal termination na tinatawag by legislation. Nalulungkot nga ako sa nangyayari. 2 dekada na akong pouchip dito, nagka-problema ang bansa sa tanimbala, nagka-problema sa mga iba't ibang sa piskok, nandiyan po kami para tumulong. Tulong lang kami ng tulong, trabaho ng trabaho. Pero ang sukli po ay pag-uusig, panggigipit. Kami ang unang biktima ng paglabag sa batas. Yan po natin na reaksyon si Doc RP. Natin yung updates doon sa Dengbaksya cases, 159 na po yung ating na-examine na namatay na biktima ng Dengbaksya, At mahigit na 200 na kung kaso, kriminal at civil cases ang naipile ng Public Attorney's Office on behalf of the victims, Kaya napakarami pong pending cases ngayon sa Department of Justice at saka sa regional trial courts, ng mga biktima ng Dengbaksya, na inaasahan na magte-testify po ang mga doktor ng Public Attorney's Office, yung mga doktor na nag-examine dito po sa mga namatay na pinakunahan ng Dengbaksya. Marami po itong request sa amin, hindi lang po ito 159 na na-examine namin, ang nai-report sa amin na namatay pagkatapos bakunahan ng Dengbaksya. Ngunit sila lang po yung humingi ng tulong para magpa-examine, at maghabla. Eventually, naghabla po sila, at inassist po ng Public Attorney's Office. Noong nakaraang taon po, ay tinanggalan kami ng budget. Ito nga po ay hindi alam namin noong una. Yung 19.5 million na budget namin supposedly na binigay po ng Presidente para bumili ng equipment, gagamitin po namin sana ito sa pagsisilbi sa bayan upang magkaroon kami ng gamit pagka pumunta kami sa field. Itong 19.5 million na ito ay hindi ho namin alam, ay inilipat po ni Senador Angara at Senador Drilon sa NBI. Wala po itong pahintulot ng PAO, hindi din po alam ito ng Public Attorney's Office. Nalaman na lang po namin after the plenary na inilipat pala nila sa NBI ang 19.5 billion na supposedly ay para sa mahihirap, at gagamitin po ng PAO Forensic Laboratory.
Nalaman din namin later na merong restriction sa MOOE na hindi pwedeng gumamit ang Public Attorney's Office Forensic Laboratory ng maintenance operating expenses. Kaya itong buong taon po ng 2020 ay hirap na hirap ang PAO Forensic Laboratory sa pagganap ng aming tungkulin dahil nga po sa mga nawalang 19.5 million at saka doon sa pagbabawal na gumamit kami ng maintenance and operating expenses. No? Pero dahil po sa tulong ng taong bayan, kami ay nakapagtrabaho. At nakita po nyo yung resulta noong kamakailan na nag-file po na mahigit na 100 kaso kriminal sa Department of Justice. No? Kung nakita po nyo yung 2 truck ng ebidensya na dala-dala po ng Public Attorney's Office sa Department of Justice. No? Ito po yung resulta ng pagtatrabaho po ng PAO Forensic Laboratory sa pagkalat ng mga ebidensya at saka special panel of public attorneys. No? Na nagtrabaho po throughout the lockdown. Despite the restriction po na inilagay ni dating Secretary Janet Garin at ni Drilon at ni Angara, mga senador. Nagtagumpay po sila noong nakaraang taon. Pero hindi ho kami nawalan ng lakas ng loob para gampanan ang aming trabaho. Nagtrabaho pa rin kami, kaya nakapag-file po tayo ng mahigit na 100 kaso nung nakaraan lang. Pero ngayon po, eto na naman, no? Bumalik na naman po ang 2 senador at napakaganda ng kanilang ideya. Dati, MOE lang ang restriction, tinanggalan lang kami ng budget para sa forensic equipment. Ngayon, iba ho, mas maganda ang kanilang naisipan. Ang naisipan ho nila ay tanggalan na ng sweldo. Hindi ho nila tinanggal yung budget para sa sweldo. Pero ngayon ay pinagbabawalan na nila ang Public Attorney's Office na pasweldohin ang mga empleyado, permanent employees of the PAO Forensic Lab. Noong isang araw ho, tinawag ko silang henyo, mga genius, no, na senador. Dahil sa isang sentence lang po ang kanilang in-insert sa General Appropriations Act Bill. No? Isang sentence lang po ang sinuksok nila dyan, in-insert nila dyan. And they have practically abolished the Public Attorney's Office Forensic Laboratory na kinreate po ng ating mahal na Pangulo noong nakaraang taon through Secretary Jokno. Nag-create po siya ng 8 plantilla positions, no? Para po pagsilbihan ng bayan through the PAO Forensic Laboratory. No? Pinondo na dyan ng PAO for 2021. Sabi nila, tingnan po nyo, napakagaling. Napakagaling po nilang mga abogado. Forensic Laboratory Division, nothing in the appropriation provided in this act shall be used for the salaries or compensation of personnel. So hindi pwedeng gumamit po ng pondo na inappropriate para pasweldohin ang mga empleyado. Travel allowance, hindi rin po pwedeng gumastos ang PAO para sa travel allowance. Meetings and maintenance and other operating expenses of the PAO Forensic Laboratory. So hindi po pwedeng gumamit ng budget para sa sweldo, para sa travel allowance, para sa ibang benepisyo, para sa maintenance, at para sa operating expenses. Wala na po. Wala nang sweldo, wala nang magagamit na pondo ang PAO para sa forensic laboratory nito. Ipinagbawal na po nitong isang sentence na insertion, no, courtesy of Senador Angara and Senador Trilon. Tawag ko kay Tabak at kay Director Red. Magandang umaga po, Ma'am Chief. Taga Dinalupian, Bataan po kami. Idun 3, sakop yung mass vaccination. Nais po sana naming ilapit ang pamangkin po namin na natulukan ng Dembaksya na kalaunay nagkasakit po. Sumailalim na po siya sa mga laboratory test pero wala pong matukoy na sakit. Kung kaya iniisip na po namin na baka ito po ay may kinalaman sa Dembaksya.
Hindi po siya nauntog, hindi man lang nagkasakit ng malala o na-aksidente man bago po siya naturukan, nandibak siya. Pero ngayon po, hindi na siya maayos magsalita at maglakad. Nakakalungkot po. Yan. Kapatid po ako ni Arlene de la Cruz. Sino kaya Arlene de la Cruz to? Nahingi ko po number nyo kay Atty. Mendoza na dati pong PAW dito sa Bataan. Salamat po. Ayan. Ano nga gawin natin dito pag wala na po yung forensic laboratory? Punta kayo sa NBI? Eh, hindi naman in-order ng NBI sa, eto yung tingnan nyo, NBI. Yung pera po inutos sa NBI, yung 3.5 billion. Procurement scandal dahil wala sa General Appropriations Act of 2015 and 2016. Ayan o, Department Order 763, Authority to Conduct Investigation. Blah, 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 arising from the alleged anomaly in the 3.5 billion dengue vaccination drive of Department of Health and Sanofi Pasteur. Ayan, to NBI, National Bureau of Investigation, to conduct investigation and case build-up over the alleged danger of the public arising from 3.5 billion. Yan po inutos sa NBI, natapos ng NBI ito. Masipag si Director Giran. Kaya nga pati PDL, dyan siya nilagay eh. Dahil magaling si Director Giran. Nasa ombudsman na di umano ka na recommendation for prosecution. Isa pa yung binigay, authority to represent possible victims of Tembaxia-related injuries, illnesses, and deaths. Nauna po yun sa NBI, December 4, 2017. Ito po, December 12, 2017. Pagkatapos pong magdeklara ang Sanofi Pasteur, nag-press ko, napakinggan yun, noong November 29, 2017, para masampahan sila. So, hindi po kami ang kalaban ni Senator Berlon. Hindi tayo ang kalaban ni Senator Angara. Ang kalaban po nila, taong bayan, yung 13 milyong kliyente po ng PAW. Sila po ang galit na galit. Nakikita niyo siguro sa mga posts nila, comments nila. Galit na galit po sila na bakit di umano yung nagtatrabaho, tumutulong sa mahirap, ay siyang ginikipit at tinatanggalan ng sweldo. Yung po yun. Kaya, sorry po, pero bakit po yung PAW ang gusto nilang i-defund, ligligin? Eh kami yung budget po namin, pag-sweldo lang eh. Wala po kami kagaya sa CXR na 320 million for 2020 ngayong taon to. Wala po kami ganun kalaki. Eh sila po sila rin nagpa-increase nun eh. Kaya nga po saan tatakbo po yung maralitang Pilipino na ang gusto sa PAW dahil walang conflict of interest sa PAW. So paano nga po yun, attorney? Pwede pa po bang may habol sa budget yun kung nagawin mo? Pwede pa po. Bycam pa po ngayon eh. Hindi pa po pinal. Kaya po nananawagan ako sa lower house. Pero napapasalamat ako sa kanila. I commend the leadership of Speaker Lord Velasco dahil hindi po sila nasuksukan. Ang nasuksukan po, sabi na lusutan ay ang Senate, tapos pinadala na po sa House para isuksok yung prohibition na gamitin ang pansweldo. Nasa budget na eh. Nasa lump sum namin yun eh. E magagawin, itikira namin. Hindi namin pasusweldohin itong mga medical personnel po natin. Last question ko na lang po, attorney. Ikunin ko lang po, kasi ang nag-back siya, syempre po hanggang ngayon nga sabi niyo po, meron pa rin mga victims na after ilang years na, ngayon pa lang nila nararamdaman yung epekto. Bakit po nagkakaroon ng parang iba-ibang period? Meron pong pagkatapos mabakunahan, ilang buwan lang ay naramdaman ng epekto. Meron naman po parang long term. Opo, kasi sabi po ni Dr. Mary Ann Lansang, ay ko na sumagot. Sige. May mga, yung pinag-aralan po namin yung 159 cases. Nung una po ay, yung mga unang namatay ay they died within 33 months after po nagbakunahan ng Tembaxia. No? Pero ngayon po ay lumagpas na po sa 33 months. No? Ibig sabihin, ay 4 na taon na po matapos na bakunahan ay nagkakaroon pa rin ng pagkakasakit, no? Nang nag-umpisang lumubuha yung kanilang mga sakit. Yung kanina po binanggit ni Chief Acosta, si Dr. Mary Ann Lansang,
isang hearing po sa Senado ay binanggit niya na tinanong po sa kanya ng isang senador kung gaano katagal ba itong dengue sa katawan ng mga nabakunahan. Sabi po niya ay maaaring ito ay 20 taon o 30 taon, hindi po natin masabi dahil ito ay bagong bakuna. Bago lang po ito. Kaya hindi pa natin napag-aaralan kung gaano katagal talaga ito mananatili sa katawan ng mga nabakunahan. No? Yung mga unang namatay po, napansin ho namin na sa pag-aaral namin, ay may mga sakit. Meron po kasing dahil indiscriminate yung pagbabakuna na ginawa nila. Ibig sabihin, kahit sino po sinaksakan nila, hindi nila muna in-examine yung mga babakunahan. Yung iba po ay naturukan nila na meron ng pre-existing na disease. May mga sakit po. Yung iba po ay merong lupus, yung iba po ay meron leukemia, yung iba po ay may mga sakit sa puso. No? Ito pong mga ito ay hindi dapat binakunahan na kahit na anong bakuna. No? Kung doon dumaan po sila sa proseso, kasi ang Dengvaxia po at that time nung in-approve yan ay prescription vaccine. Ibig sabihin po, kinakailangan ng prescription ng isang doktor bago po ito maiturok. At kailangan po i-dispense ito ng isang pharmacist, ng licensed pharmacist, bago po ito mailabas, no? May dispense. Pero anong nangyari po dito, walang doktor na nag-prescribe doon sa bata na babakunahan. Wala din pong pharmacist na nag-dispense nito. So napakaraming violation po ang nangyari dito. Sa ibang bansa po, ikaklaro ko lang kasi palagi ho itong binabanggit ng isang congresswoman na sa Pilipinas lang daw allegedly may mga namatay. Totoo naman po yun. Na dito lang talaga maraming namatay na binakunahan ng Dengvaxia. Bakit po? Kasi dito lang po nagkaroon ng mass indiscriminate vaccination. Sa ibang bansa po, kailangan ng prescription ng isang doktor. Kailangan dumaan ka sa doktor bago ka makapagpabakuna. At kailangan ma-prove na nagkaroon ka na ng dengue before ka bakunahan. Anong proof yon? May medical history ka, nagkaroon ka ng dengue. Merong laboratory examination na meron ka na talagang previous infection with dengue. No? Napakahigpit po sa ibang bansa bago ka babakunahan ng Dengvaxia. Kaya kakaunti lang po na babakunahan ng Dengvaxia sa ibang bansa dahil nga po kailangan dumaan ka sa doktor at dumaan ka sa masusing pag-aaral muna bago ka bakunahan ng Dengvaxia kasi hindi ito para sa lahat. Pero sa ating bansa po, almost 1 million ang tinurukan nila indiscriminately. Hindi po doktor ang nag-inject. Sa mga barangay, nung hindi nila, kasi wala na pong klase doon, nung time na yun. So ginawa nila, from the schools, nagpunta po sila sa barangay, nag-inject doon, indiscriminately. Kahit sino po, walang eksaminasyon ng doktor. Yun po ang rason kung bakit marami kaagad yung mga namatay immediately after the vaccination. Kung makikita po ninyo yung mga unang lumabas sa mga balita, yung iba namatay within 12 hours, within 24 hours, within 36 hours, within 48 hours. Kasi nga po, may mga naturukan sila na may mga sakit na bata. Which should not have been. Dapat hindi ho nangyari yon dahil prescription vaccine ito eh. Dapat ito, yung doktor, i-examinin muna niya yung pasyente niya, tingnan niya kung may sakit, bago niya i-prescribe yung bakuna. Pero hindi po nangyari yon. Ang nangyari ay indiscriminate vaccination. Kaya kawawa po ang mga bata, yung taong bayan dito. Tapos meron pong disclosure ang Sanofi na sa FDA, sa Food and Drug Administration natin, noong December 2015, na nagsasabi na may 4 serious adverse effects ang Dengvaxia. At itong 4 serious adverse effects nito ay pwedeng makamatay. Potentially fatal serious adverse effects. Hindi po ito na-disclose sa taong bayan. Hindi rin po ito lumabas sa mga doktor. So hindi alam ng doktor. So may mga private doctors na nag-inject po ng Dengvaxia. Kasi hindi nila alam itong adverse effects nito eh. Itong serious adverse effects na 4 eh.
Hindi nila alam. Hindi nilabas ng Department of Health ito prior to releasing yung Dengvaxia. Kaya itong mga doktor, hindi nila alam na meron palang ganitong serious adverse effects. Nag-inject po sila. Kaya hindi ko sila masisi nung naglabasan na ito na para silang nagulat. Hindi nila alam na meron palang 4 serious adverse effects ang Dengvaxia. Pagkatapos sila nag-inject. So, yung iba, naging very defensive, pinagtanggol nila ang Dengvaxia. Pero I understand them kasi nga, hindi nila alam eh. It was not disclosed eh. At may magte-testify pa na talagang pinatanggal sa kanila. Doon sa presentation nila, no? Sa DOH, pinatanggal sa kanila yung serious adverse effects na ito. No? So talagang merong pagpaplano na hindi sabihin yung mga serious adverse effects. Burahin ang ebidensya. Ebidensya yung forensic report at yung mga doktor na ito, ebidensya, magte-testify sa korte. Tama ka, may analogy, parang na ine-ABS-CBN din ang PAO. Dahil, alam niyo ba, in fairness sa GMA, mga 90% of my interviews, puro ABS-CBN. 1990 pa, na-interview na ako ni Kabayan Nolens Castro sa Magandang Gabi Bayan, nung hawak ko yung vinculado at Visconde Massacre cases. Talagang maraming interview, maraming kinover na cases. Puntahan sa YouTube. Ngayon, tanong mo, anong pag-asa? Kung hindi po kami tutulungan ng 22 na senador, kasi 24 sila, no? Hindi kami tutulungan ng Kamara de Representantes para alisin itong illegal na insertion na ito, suksok, unconstitutional rider na prohibition sa pagpapasweldo at paggamit ng MOE para sa Forensic Laboratory Division, talagang bito na lang ni Pangulo. Very optimistic po ako, makikinig ang Pangulo sa aming sulat. At sana po yung nag-receive sa Malacanang ng letter namin, dalhin nyo naman sa lamesa ni Pangulo. Para po naman, kasi hindi po siya ata nag-FB, hindi rin siya nagto-Twitter. So, dali nyo naman po sa Pangulo. Alang-alang na po sa maralitang Pilipino na bumoto at sumuporta kay Pangulo para po sa hustisya at katotohanan dito sa kasong ito. Salamat. Hindi ka may silihan. Romel, ikaw. Ano pa pong tanong? Ayan pa. Sige po. Hindi, ito muna, sige. Ang na mga patay sa barkong lumubog, underwater, hindi naman kayo pinigilan, hindi kayo tinanggalan ng pansweldo. O nung nagtatanim bala, hindi kayo tinanggalan. Nung yung Bonita Barangay, ipinatawag pa si Dr. Erpin, Senator Ping Lacson sa Senado at ginawang expert resource person. O pati kay Kian, pinatawag si Dr. Erpin, pati ako. So sa puntong yan, nung dumating lang doon Dengvaxia, mass indiscriminate vaccination without screening, without informed consent, without blood test, without disclosure of the 4 identified fatal risks, saka po gusto nila ipasara to. Masyado na pong obvious. Obvious na obvious. Gusto ko nila bumalik din ang PAO, nung panong Secretary of Justice si Sir Moscoso nun, ang tawag sa PAO, ang PAO show, PAO. Yung araw, kasi nga, di ba nadidinig yun? Pag PAO, talo ka, aminin ka na lang, nung araw. Yung ang PAO, tapos meron sa loob, walang laman, di ba? Kaya ang PAO show, gustuhan, pag sa court ng PAO, walang dalang ebidensya, kaya laging talo. Siguro gusto nila, para kang mayayamang kliyente, laging wagi. Kami, api na nga yung kliyente namin, pati yung lawyer, apihin. May batas nga po tayo, ang title, Reorganizing and Strengthening the Public Attorney's Office, strengthening, hindi weakening. Nakalagay, providing funds, therefore, hindi sinabing defunding funds, defunding, hindi sinabi, providing. Hindi labag sa batas yung ginagawa nila. Walang valid cause ng pagtatanggal. Bago ka i-terminate, kung permanent employee ka, regular employee ka, dapat may valid cause, may notice, may hearing, may due process. Kaya, hindi ko maintindihan eh. Ang mambabatas, dapat alam mo ang batas.
Alam mo ang konstitusyon. Ngayon kung alam mo, pero hindi mo gina-apply, anong tawag sa'yo? Violator of the law. Violator of the constitution. Sorry po, pero invasion of the ano na po to eh. Rights under the constitution ng mga tagapaw. Walang sino man pong makapagtatanggol sa karapatang pantao ng mga tagapaw at ng kredi ng PAW, kundi kami na rin. Mga tagapaw din. Pangalawang beses nang ginawa sa amin yan. Natatandaan nyo, noong 2011, January 4, bumulaga sa amin ang love letter galing DOJ sa mula rin sa mga kaalyado nila. Dim resign na kami lahat dito. Kailangan daw magseso muna. Samantalang mga pasado kami sa bar, LLB kami. At permanent workers in the government kami. Lumaban po kami noon. Hanggang sa nakarating sa Supreme Court, yung kaso ni Antoniette, apelido na? Aliones, i-search nyo, seso, lalabas po yung desisyon. Talo po ang SES Board. Talo po ang DOJ doon. Dapat nga po, kinakalinga kami ng DOJ. Bakit? Mother department po namin ng DOJ. Sabihin mong adopted lang kami dahil independent and autonomous. Attached na lang. Sino kakalinga sa anak mo? Kay adopted kayo hindi. Di ba ikaw? Natatay? Pero noong 2011, DOJ nagpaparesign sa amin. Hindi ko po alam ngayon kung sino po sa DOJ ang may gusto rin na mangyari sa amin to. Kung meron. Hindi ko po alam. Hanapin ang bugtong. Attorney, nakikita namin lahat na parang first time namin na nakita ka na emotional, galit, so to speak. Hindi kaya ito ang maging dahilan para sa 2022 tulad ng laging sinasabi sa'yo ay tumakbo ka in a higher office para mas makalaban ka ng bonggang-bongga at ipagtanggol ang Opo. Alam niyo ba, ang daming Facebook fan page. Natatakbo ako ng senator. Pero natatawa na lang po kasi nakakapaglingkod naman po tayo dito sa PAW eh. Hindi natin kailangan maging senador para maglingkod. Kasi nakikita ko, kinukompare ko yung dito as public attorney at doon eh. Mas nakakapaglingkod, abot kamay tayo ng mga tao. At dito, hindi tayo nang bubuli ng kasama sa pamahalaan. Tayo nang bubuli, kundi kinakalinga natin ang nangangailangan. Sino ba naman matutuwa sa ginagawa nila? Sabi ng nanay ko, huwag kang makikipag-away. Pag susuntukin ka, hahampasin ka, tumakbo ka. Pwede yung ako lang mag-isa ang tinitira. Buong ahensya ko na po ang tinitira nila eh. Ako po ang puno, ako ang head. Wala naman akong kwentang pinuno kung hindi ko malamay pagtanggol itong mga tao ko. May invasion eh. O ipapasara yung Forensic Laboratory Division na ginawa ni Pangulong Duterte at ng DBM. Di ba sampal yan kay Pangulo yung ginagawa nila? O, sampal sa DBM yan. Kaya talaga ako yung umaasang lubos at nananampalataya ako na ibibito po to. Kaya kung hindi ibibito, pupunta po kami sa korte. O, pag ginawa na namin lahat, pwede na namin sabihin sa taong bayan, ay we did our best. But our best wasn't good enough. Di kantang gano'n, di ba? I did my best. Yes. O, yung kantang yun. Gano'n lang po yun eh. Attorney, hindi posibleng merong Acosta versus Robredo sa 2020. Ay, ako naman. Huwag mo na ako ipantay sa kanya. Siya vice president, pouchit lang ako. Okay. Huwag mo ko ipantay sa kanya. Ikaw naman. Hindi kami talo. Siya papa, hindi. Ganun lang yun. Hindi siguro ganun. Maraming presidentiables, di ba? Sino sila may presidentiables? Pacman, pwede. Si Bongbong, si Mayor Inday, yan, mga presidential yan. O baka si Senator Delo, tatakbong presidente, hindi rin natin alam, dahil tapos na yung termino na sa Senado. Dami yan, huwag na tayo sumali dyan. At alam mo, yung bawat posisyon sa taas, destiny yan eh. Hindi nyo alam, magulat na lang kayo, kasabay nyo kumain eh, maging presidente na. Ganon nangyari sa amin ni Mayor Duterte. Since 2001, pag nandun ako, pinagbibili niya ako noon sa aking direktor. Kumakain kami hanggang madaling araw doon sa Boulevard. Durian. Nagkakamay pa noon. Wala pang plastic. Tabo pa. Ayun. Tapos coke. Yan. Ayun. Sabay kami. Yung palang kamiting ko palagi pag nasa Davao ako, magiging presidente, hindi ko alam.
So, ganun lang yan, hindi nyo alam. Kaya be kind to everyone. Yes. Baka mamaya sinasabon mo yan na magiging boss mo. Ganun lang yun. So, sa puntong yan, destiny yan, bahala ang Diyos. Ako naman ay bata pa, pwede pa akong 2026 dito. Oo, 2026 pa, pwede pa ako sa PAW. Yun ang compulsory retirement ko. August of 2026. Marami pang eleksyon magdadaan, nandito pa rin po tayo. Unless may destiny. Hindi ka ba Hindi po. Hindi po. Marami po sa mga comments sa FB. Ipinoproklama na nila ako, pero hindi naman po eleksyon ko eh. Sabi na, Tony, pag eleksyon ngayon, panalo ka. Kasi binubugbog ka, para kasi Fernando po Jr. eh. Sabi ko, teka nga, kung na nyo ko compare kay Fernando, kasi namayapa na yun, namahinga na yun. Ano medyo dapat tuwela tayo. May tanong pa ba kayo? Si Tita Mercy Leon. Tita Mers, Hindi ko Magandang hapon po sa akin lang. klima daw yan eh. Dapat sa malamig yan, istakin. Walang problema. Pero kung hindi mo susunod yung manner of procedure, proper procedure for vaccination, mag-iisip-isip tayo niyan. Dapat talaga maayos. Meron daw po side effect eh. Sabi sa akin. Ayun nga po, ikaw ba? Mababakula ka, di ba? Hindi, at huwag pilitan. Bigyan tayo ng karapatang magpasya sa ating sarili. At ipaliwanag, ano ba yung side effect niyan? Yun, hindi ginawa sa dembaksa yun eh. Basta sabi, pag naturukan, hindi na matidengge. Ligtas sa lamok. Yun ang sabi lang nila. Yung pala, hindi pwede sa hindi pala dengue. Ayun po. So, pwede, ito pong vaccine na ito, na sinasabi na COVID, pwede kaming tumanggi. Dapat o ganun, pwedeng tumanggi. Huwag nilang i-mandatory. Yun o yun. Dahil later, masisisi ka ng magulang. Sa Amerika, di ba daw isa lang, 2 mamatay sa bakuna, kaso na. May vaccine act sila doon, dito wala eh. May vaccine act. Ibig sabihin, pag may namatay, babayaran, may damage, million. Eh dito sa atin wala. Kailangan mo magkakaukaw pa sa korte para makakuha ng damage. Million. Doon may vaccine act eh. Kaya malakas ang loob ng mga taga-Amerika eh. Kasi in case may mangyari, may makukuha yung mga tagapagmana nila. Ay dito, sabi nga ng ibang kasama natin, ang tagal ng hustisya, tagal talaga. Yung silpiso cases nga natin eh, 130 families. Yung sa 64 pa lang may, 71 families pa lang may desisyon eh. Doon sa sa Cebu 64, wala pang desisyon hanggang ngayon. So talagang 2008 pa yun ha. Talagang ganun. Sabi na, kung walang hustisya dito, sa langit naman tayo makita-kita. Hatol sa impyernong asupre na umukulong ka pa. Doon yung mga masamang tao. Ayan. Pero sa palagay niyo po ba wala na Sino po ang masasabi yung kalyado pwedeng tumulong, sumuporta para ang PAW ay maging matatag sa hanay ng mga senador at kongresista para po mapasalamatan namin at mabildapan namin ang gusto pang tulungan po ang PAW. Si po, kasi si Senator Soto nangako sa amin last year nandun pa rin yung insertion na limitasyon. Si Senator Christopher Bongo po. Siya po ang pag-asa namin. Nakikinig ko po, Senator BG, panahon na para malaman ng tao at maramdaman ang 13 milyong Pilipino na bumoto sa na kliyente namin. Ikaw po ang tanging pag-asa ng moralidad. Ikaw po sagot dito. Sa mga kongresista po, sino pong maasahan natin? Kongresista po. Sa Congress po. Sino Ay pong di, maasahan? po, si Congressman Salceda, si Congressman Lord Velasco, Congressman Doy Lechon, Congressman Romualdez, Congressman Fred Nilil Castro. Marami sila, lahat po sila, pero lang... Opo! Si paring Lito Atienza. Ayan. Siya po yan. Dahil buhay party list eh. Totoong buhay na buhay. Buhay ang pag-asa. At nabakunahan po yung 2 apo niya eh. Si Congressman ng Pampanga, ang pangalan na ni Congressman Gonzales. Ayan, gwapo po yun. Si Congressman Gonzales. Yudo. Ayan, yun po yun. Tapos, si Congressman Rimpi Bondo. Si Congressman Mikey Arroyo. Ayan. Sino pa yung mga tumulong kay Ana? Si Congressman Alvarado. Batang Alvarado, kaibigan ko po yung tatay niya. Ayan, sino pa ba ang tumulong sa atin noon? Nung wala ako,
plenary. Ayan, talagang nakita ko po yung malasakit nila, kita-kita ko po dun sa video. Ayan, si Doy Lechon po, kung Doy Lechon, kung nakikinig po kayo ngayon, hamon po sa inyo to, at sa lahat ng congressmen na ating pati yung Duterte Youth, yung asawa ni Cardema, ni Commissioner Cardema. Ayan, Cardema, ayan, yung asawa niya nakaupo ngayon eh. Sana po, huwag niyo pong biguin ang mahihirap na umaasa sa inyo at bumoto sa inyo. Trabaho lang po, walang personalan. Ang isinuksok ng dalawang magiting at matatalinong senador from Accra, lawyer ng Sanofi Pasture Manufacturer del Baxia, legal po at unconstitutional. Ang pag-atake sa Public Attorney's Office at saka sa Pau Forensic Laboratory ay mahigit na 200 kaso na nakafile, no? Laban kina Congresswoman Janet Carina, no? At iba pa. More than 200 cases nakafile ngayon that we are set to testify on. Magte-testify ho kami from the Pau Forensic Lab dito sa mga kasong ito. And they want us, no? They want to prevent us from testifying dito sa mga kaso na ito. No? Yan lamang po ang dahilan. At yung mga kaso pang isasampa ng PAO ay maantala. Yan po ang dahilan kung bakit inaatake ngayon ang PAO, itong dalawang senador. No? Abuso sa kanilang kapangyarihan. No? Yan ang dahilan kung bakit tinatanggal ang mga empleyado ng Pau Forensic Laboratory. At pinagbabawalang sumweldo, pinagbabawalang gumamit ng maintenance and operating expenses. Yan po ang dahilan kung bakit ganito ngayon ang nangyayari, no, dito sa Public Attorney's Office. Yung mga kaso na mahigit na 200 na nakapile sa Korte at sa Department of Justice. Meron po akong text na natanggap sa isang incumbent congressman, hindi ko pa banggitin ang pangalan. Tama po kayo, Chief Acosta, dahil po yung dalawang senador ay senior partners ng Accra, yan, dahil lawyer nga sila ng Sanofi Pasture, and indirectly protecting one of their big clients. Senator Angara took over his late father's participation in Accra. Alam naman pala nila eh, alam ng mga nasa Congress. So, huwag pong malungkot, huwag umiyak ang ating mga kliyente. Panalangin na lang po natin sa Diyos na matanggal po yung putik na yon, insertion na yon na unconstitutional rider. Para po na may mga doktor namin sumweldo. Thank you po. Maraming salamat sa inyo.